Samantala, patuloy naman ang paglunsad ng mga programa ng Department of Labor and Employment para naman tulungan ng ating mga kababayan na makahanap ng trabaho. At sa punto pong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Department of Labor and Employment Secretary Rosalinda Baldos. Magandang hapon po sa inyo, Secretary Baldos, si Kirby Cristobal. Apo. Apo. Secretary, bago po ako tumuloy doon po sa pag-allocate po natin ng mga trabaho para po sa ating mga kababayan, meron po ba tayong update kaugnay po doon sa ating mga kababayan pong OFW na nakabalik na po mula po sa bansang Saudi Arabia, Syria po, Kuwait at iba pong bansa? Yung Syria ay patuloy pa rin ang pag-repatriate ng mga kababayan natin sa nandoon at dahil sila ay mga unfortunate ng gasto ng gobyerno para sila ay may alas doon sa kanilang mga amo at na-repatriate na dito sa Pilipinas. Opo. Sa Saudi naman ay papirma lang naman yung agreement para sa ating mga katambahay. Opo. Yung kasalukuyang investigasyon ay napapatuloy at pagamat nakarating na dito yung mga miyembro ng investigating team ay kanila pang pinag-aaralan ng mabuti yung mga impormasyon ng written and oral testimony sa evidence na nag-gather nila para mapag-submit sila kung ano man ang resulta at from there malalaman natin kung ano ang kanilang magiging rekomendasyon. So sa ngayon ay binibigyan natin sila ng malayang pagkakataon na tapusin muna ang kanilang trabaho. Opo. So, wala naman tayong nagiging problema ngayon. Ang pinakahuling action namin ay doon sa Iraq na ang ating inaalaw lang ay returning workers at wala tayong pinaalis na new hires. So, Opo. yan ang mga latest employment. Dito sa local employment, ito naman dumating mga investors. May mga designated na mga new wage cities for BPO and ICT na marami rin kinakailangan ng trabaho. Opo. At pwedeng mag-apply kahit ang mga high school graduates basta mayroong required training na hindi na $200. Apo, ma'am, balikan ko lang po yung balikan ko lang po yung pag-uwi po ng atin pong mga kababayan dito po sa ating bansa, no. Ma'am, ano po ba yung mga tulong po na ipinagkakaloob po ng ating pong pamahalaan once na makabalik po sila mula po sa mga bansang galing po sa kanila sa Syria, sa Saudi Arabia po at sa Kuwait? Ang mga kababaihan na sabay nagtatrabaho na naging Secretary? Secretary, medyo nagkakaputol-putol lang po yung linya. Sige po, go ahead ma'am. Baka po nagkakaroon lang po ng yung problema po sa line. Sige. Apo, go ahead ma'am. Sige po, okay na po. Sa mga kababaihan nga na illegal recruitment o kaya na-distress ang kailang sitwasyon dahil sa mga anumang problema, pag umuwi sila dito, nag-iintay sa kanila naligtan at buhay na training component kung kailangan nila mga equipment tools na gamitin Apo ma'am, isa pa pong mahalagang katanungan, yung panukala pong 85 pesos wage increase naman po para po sa mga manggagawa sa NCR, ano na po yung hakbang po ng DOLE po tungkol po dito? May sarili yung proseso ang regional wage board so ano ang mga inputs na makakala nila pati sa mga public hearing ang mag-i-evaluate nila ay yung board, yung regional wage and tripartite board at hindi ako kasama sa proseso niyan. So ang bahala na mag-aral at mag-determine kung ano magiging decision nila. Maghihintay lang tayo. Okay, at bilang panghuli ma'am, ano po ang inyong mensahe po sa ating mga kababayan at lalong-lalo na po doon po sa mga naghahanap ng mga trabaho sa ngayon po? May ready nga
online facility ang gobyerno, ang PhilCabnet, kung saan doon ang maraming kanting trabaho. Pwede rin diretsong mag-apply ang mga naghahanap ng trabaho para malaman kung saan magmamatch doon sa mga qualifications na doon sa electronic tablet at sa mga natapos at mga experiensya. And then, pwede silang mamili kung anong trabaho ang pwede nilang pag-applyan. Alright, well said po. And then, the jobs fair, schedule naman on a monthly basis, i-release natin. Opo. Pwede rin mag-participate on. Okay, ma'am. Okay, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Si Department of Labor and Employment Secretary Rosalinda Baldos.